Dahil sa naging fraud ni Chloe San Jose sa ASAP nitong linggo ay marami tuloy ang mas lalong gustong kumuha sa kanya para pumasok sa showbiz. Ngunit matatandaan na una nang sinabi ni Chloe na wala siyang planong maging artista. Ang tanging gusto lamang umano niya ngayon ay ipagpatuloy ang kanyang pagiging content creator. Samantala, bali-balita naman ngayon ang umano'y pagsasampa ng kaso ng kampo ni Angelica Yulo laban kay Chloe San Jose dahil sa umano'y ginawang pamamahiya ni Chloe kay Angelica Yulo sa publiko. Mula din sa isang source ay siniwalat nito ang buong katotohanan sa kung bakit umano nauwi sa hindi pagpapansinan ang mag-inang Angelica Yulo at Carlos Yulo. Ayon sa source, ay ang pamilya umano ni Chloe San Jose ang nagkumbinse na ninakawan siya ng pera ng kanyang sariling ina. Dahil daw sa ginawang ito ng pamilya ni Chloe kay Mommy Angelica, pumunta umano si Angelica sa training center kung saan nagtitrain si Carlos at doon umano kinumpronta ni Mommy Angelica si Carlos. Dahil dito, hindi daw matanggap ni Angelica na ipapahiya siya ng kanyang sariling anak dahil sa maling impormasyon na sinabi umano ng pamilya ni Chloe San Jose. Buong mensahe ng reliable source. May 2022, nagbagyo ang family with Chloe. May minimal signs of inappropriate action na pansin kay Chloe at Kaloy. Nag-urge ng kiss kay Kaloy habang nasa tabi ng minor. And yes, it happened. That day should have been a special day for the family. However, both of them segregated their presence, especially Kaloy. Mainly as they walked together on the street while hugging each other with his family, the family missed the bonding and felt so much disappointed toward Kaloy and Chloe. Pag-uwi from Baguio to Manila, nag-wish si Eldrew at Isa na doon matulog sa room ni Kaloy para makapag-bond sila. Pero hindi sila, Chloe at Kaloy pumayag at sinabing sa kinabukasang araw na lang. Nag-conduct ng victory party for the Mag Team Philippines sa Heritage Hotel. Kasama sa hotel ang family. After ng party, nagpunta ang family sa hotel room ni Kaloy. At pagdating doon, pumasok na sila Kaloy at Chloe sa bedroom nang hindi ina-entertain ng family niya. May nabuo ng hatred kay Chloe at Kaloy dahil nga sa fact na silang dalawa lang madalas ang nag-i-interact at di man lang pinapansin ng family. Kaya that time, hindi na tinuloy ang pag-visit ni Isa at Drew sa hotel because of the issue. Nagkaroon ng private and surprise party ang family and friends dahil hindi na celebrate ang birthday ni Kaloy since pandemic. Ang mother ni Kaloy at ate Joriel niya ang nag-prepare ng lahat along with the family. Todo efforts ang family that day. Because that day will be the last day na makakasama ni Kaloy ang family niya dahil babalik na siya sa Japan. Also, it's a tradition for the whole family na hindi matulog kapag last day na ni Kaloy sa Pilipinas para makabonding ang family niya. Kaya during the party, nag-ask ang family ni Kaloy kung pwede bang magstay ang family sa hotel. Then nag-ask ng permission si Kaloy kay Chloe. Pero ayaw nito sumagot at iyak lang iyak dahil aalis na daw si Kaloy. Meaning, ayaw niyang papuntahin ang family ni Kaloy at gusto niya itong masolo. Kaya hindi na lang nagpunta ng hotel ang family. Nag-start na dito ang hatred kay Kaloy at Chloe. Kasi bakit kailangan pang mag-ask ng permission ni Kaloy kay Chloe na kung pwede bang magstay ang family niya in spite na they are longing for him since pandemic? Kung noon and from that time of 2022, vocal siya na he dedicates his winnings to his family, so why can't he genuinely accept his family inside the room? If Chloe is a good partner, why doesn't she redirect the wrong action that his partner is doing? Why doesn't she resist Kaloy's way of asking permission for his family? This resulted to the conclusion na Kaloy is choosing Chloe over his family. On that year, nagkaroon pa ng reason ng family to hate Chloe. May mga inappropriate content si Chloe with Kaloy led by Chloe such as kissing scene, licking scene, were minors and kanila mga audience sa TikTok. As a mother, you are entitled to critique those actions. It is also a protection for Kaloy
knowing na epitome siya na sa gymnastics field at kahit saan. Nag-post sa story si Chloe na nakahubad silang dalawa habang naliligo siya. Again, as a mother, you are entitled to critique that without any explanation. So we can't blame the mom. After that, nagkaroon ng development of hatred kay Chloe at Kaloy. Kaya nag-cut ng temporary connections ang mother niya sa kanya habang okay pa si Kaloy sa buong pamilya niya. Ang mga reasons na trigger sa mother niya upang kamuhian si Chloe at Kaloy ay ang reasons above. Dahil bakit pa nga kailangan magtanong ng permission ni Kaloy kay Chloe, siya naman ang authorized at responsible sa room. Also, girlfriend pa lang niya si Chloe kaya ang authority and decision when it comes to that ay si Kaloy. And if Chloe is a good partner, bakit hindi niya tinuruang maging inclusive ang partner niya? Even di naman niya kailangan maging inclusive since family naman niya. December 2022, nagstay si Chloe sa apartment ni Kaloy sa Japan, funded by JOC, which is not for personal use. Nabanggit din ng mother ni Kaloy sa news na funded ito by JOC na nire-reimburse ng PSC, kaya dapat athletes only. Dito din ang time na pagala-gala si Kaloy with her sa Japan at di na makakapag-training ng maayos. December 23, 2022. Pagbalik ni Kaloy, nagkita ang family niya. Nagkaroon ng meet and greet para kay Kaloy sa hotel sa Philippines. Kasama dito ang buong family niya, maliban sa mother. Ang ate ni Kaloy, ginawa niya ng paraan para may mga pumuntang guest dahil wala ngang may bumili ng tickets. Nagpunta si Kaloy sa bahay nila together with his own family papuntang Malate para mag-usap sila ng mother niya, pero hindi sila nagkaayos pa. December 24, 2022. Nagpunta sa hotel ang mother niya para kausapin siya ulit at makipag-ayos dahil hindi na nito kinaya ang request ng kanyang tatay na makipag-usap sa anak. Tumulong din ang ate niya na pag-ayusin si Kaloy at ang mother niya together with Chloe. Nagkaayos naman sila that time. December 25, 2022. Nagpunta ang buong family nila sa BGC para i-celebrate ang Christmas with Chloe. Kung ano ang interactions ng family kay Kaloy at Chloe sa Baguio, ganun din ang pinakita nila sa BGC. Silang dalawa lang din and mostly nagbabond. He's still unaware of the things they are mad of and the things they want with him. His presence and bond with the family. Same goes with Chloe, di pa rin nagbago. In conclusion, di sila nakakaintindi. December 26 or 27, 2022. Nagpunta si Chloe at Kaloy sa bahay ng family ni Kaloy pero most of the time sila lang dalawa pa din talaga ang nag-i-interact. Kaya binaliwala na lang sila ng mother. All she wants ay genuine initiatives at hindi ang parang napipilitan lang gawin. Ang mga bagay na hinihiling na makita ni mother kay Chloe ay hindi niya nakita kaya we can't blame her if di niya gusto si Chloe. December 31, 2022, January 1, 2023. Sa family ni Kaloy, nag-New Year ang couple. During New Year celebration, umakyat sa room si Kaloy para pag-usapang problem out of the relationship. And then si Chloe, utos siya ng utos na tawagin na si Kaloy kasi magpupunta pa sila sa Pasig. Gusto na talaga niyang umalis kahit na sobrang sandali pa lamang nila doon at hindi pa masyadong nakakapag-celebrate si Kaloy sa kanyang family. In conclusion, again, hindi pa rin nila nagigets ang point about quality time, efforts, and dedication na sobra daling ibigay. 2023, medyo malaki na ang galit kay Chloe at Kaloy nang dahil nga sa mga experiences ng family with them. Dahil may mga signs na mas pinili na ni Kaloy si Chloe over his family. Sobrang valuable ni Kaloy sa kanyang family, especially that time after ng pandemic dahil hindi nila ito nakasama sa matagal na time. January 2023, pinatapon na si Kaloy ng Japanese coach niya na si Coach Mune mula Japan to Philippines dahil hindi na siya sumusunod sa mga rules nila ni Coach Mune. Napabayaan na niya din ito ang trainings niya at nadedistract na ng dahil sa relasyon nila ni Chloe. Uma-absent siya ng week para makaband lang si Chloe sa apartment sa Japan.
Pero this time, may connection pa rin si Coach Monet at Kaloy. February 9, 2023, birthday ng ate niya na si Joriel. After kumain sa labas, nag-usap ang buong family nila about the problems na hindi pa rin sila nagbabago ni Chloe when it comes sa pakikipag-interact sa kanilang family and sa lahat ng issues before. At naayos naman ito. This time, hindi pa rin talaga gusto ng mother ni Kaloy si Chloe nang dahil sa mga reasons before. Aside from that, hinahayaan lang ng mother ni Kaloy ang relationship nila ni Chloe. Sa condition na i-delete ni Chloe ang mga inappropriate videos nilang dalawa sa TikTok dahil pinapadelete ito ng Japanese coach ni Kaloy na si Coach Monet. Pero hindi naman na niya ina-attack si Chloe. Ang genuine, honest reaction lang talaga ng mom niya ay di niya gusto si Chloe. Again, we can't blame her. February 12, 2023, muntik na mag-break si Chloe at Kaloy dahil hindi daw siya pinaprioritize ni Kaloy knowing na he is a busy gymnast with a family to bond with. Nag-blackmail pa si Chloe na magpapakamatay siya kaya hindi sila natuloy mag-break ni Kaloy. Nagkaroon ng bonding ang buong family nila with Kaloy. Nagsimba sila and kumain sa labas without Chloe since the family need a time to refresh. February 16, 2023, birthday ni Kaloy, kumain sila sa labas. Ito na ang last bonding ni Kaloy with his family. Nag-start na siya magalit dito pagka-uwi niya sa condo niya dahil hindi daw ini-invite si Chloe sa birthday niya. Samantalang ang alam ng Bongho family ay kasama niya na pupunta sa celebration si Chloe kaya hindi na siya na-remind na isama si Chloe dahil expected na he's going with him. 2023, na-remind ulit ng mother ni Kaloy ng maraming beses ang couple na i-delete ang mga contents na inappropriate pero di pa rin nila ginagawa. This time, personally na nag-cut connection si Kaloy sa pamilya. Nagkaroon ng laban sa World Cup Series si Kaloy at after that nabalik si Kaloy kay Coach Monet pero sa training camp sa May 2023 kasama ang Philippine team na kabilang ang kapatid niya na si Eldrew at coach nito. Nagpunta ang mother ni Kaloy at ate niya, together with an officer sa GAP. Dahil included din ang mother niya sa issue dahil officer sila. Pinakausapan nila sa family ni Chloe kung pwede ba silang tumulong na i-convince ang dalawa na i-delete ang videos na sinasabi. Nag-agree ang family ni Chloe sa napag-usapan. Pagka-uwi ni Kaloy galing laban mula ibang bansa, binaligtad ng family ni Chloe ang mga statements ng mother at ate ni Kaloy with Bea, an officer sa gym. Sinabi ng family ni Chloe kay Kaloy na nagpunta pa ng Pasig ang mama niya para paghiwalayin silang dalawa. Hindi man gusto ni Angelica si Chloe pero hindi niya ginawa ng paraan na maghiwalay ang dalawa that time. Sa time na ito, dahil nga hindi nag-uusap si Kaloy at ang mama niya, tinake advantage ito ng family ni Chloe para i-manipulate si Kaloy. Sino ba naman ang hindi magbibigay value sa tao kung napaka-successful nito? Nagpakapamilya sila kay Kaloy para ma-persuade nila si Kaloy na layuan ng mother niya dahil alam nilang may problem ang dalawa. Sympathy. Do not take a ride with pictures na kumakalat online kung saan makikitang nagsisimbang family ni Chloe with Kaloy. They are just using religion to romanticize and cover the manipulation that they are doing to Kaloy. Dahil ang mga totoong magulang ni Kaloy, especially his father, hindi kailanman nag-post ng picture sa tuwing pinagsisimba nila ang mga anak nila tuwing may competition. Chloe's families act so celebrity. Totoong maganda ang profession ng mga magulang ni Chloe pero with that, user sila along with their family. Hawak pa naman nila ang international gymnast, sinong hindi makikiclout for fame and money. Hindi ganoon ka-progressive ang buhay ni Chloe para sabihing stabilize ang financial life niya before Kaloy's problem with his family. Si Chloe muna ang merong problem sa family niya, hindi siya okay sa mother niya dahil ginastos nito ang savings niya mula pagkabata kaya lumaya siya sa mom niya habang thin. She's about 16-18 pa lang sa Australia. Bukod pa doon, hindi sila okay ng daddy niya.
Ang mga travel ni Chloe from 2022 to 2023 sa Korea, Japan, etc. ay hindi galing sa pera niya. Ginamit niya lahat ang mga free tickets ni Kaloy na gift ng airlines para Kaloy para lamang sa personal travel niya. Stock yung mga post ni Chloe from October 2022. Aside from that, binenta ni Chloe kay Kaloy ang MacBook niya dahil wala na siyang pera. Binili naman ito ni Kaloy, pero dahil hindi naman siya gumagamit ng MacBook, si Chloe pa din ang nakikinabang sa MacBook na binenta niya kay Kaloy. Matatawag bang supportive girlfriend yon? Love ba yon? She's a silent gold digger. It's a conclusion na ginagamit lang niya si Kaloy for social media benefits and financial needs. Dahil nga't walang communication si Kaloy sa family niya, hindi niya malalaman kung anong side ng family niya kaya nag-stick siya sa mga sinasabi ng family ni Chloe. Somewhere in March, nasa Japan na si Chloe with Kaloy. Nakastay sa apartment which is hindi for personal use. May 2023, nagpunta na sila Eldrew sa Japan for training camp and dito na nag-start ang issue. Ang usapan ng Gap at ni Kaloy ay magstay ang kanyang teammate na si Eldrew sa apartment since funded naman ito ng JOC. Madaling araw na nang makarating sila sa Japan at naabutan pa nila na nandoon si Chloe sa apartment. Nagkaroon ng argument ang Japanese coach ni Kaloy at si Kaloy dahil ayaw paalisin ni Kaloy si Chloe kahit na may usapan na doon mag-i-stay ang Philippine athletes. Nag-roam around sa Japan ang Philippine athlete kasama ang kapatid niya na si Eldrew. Kasama si Coach Mone dahil hindi nila alam kung saan mag-i-stay. Nagalit dito ang mother nila Kaloy dahil bilang overprotective and strict parents, hindi mo gustuhin talaga makita ang anak mong paikot-ikot sa labas dahil di alam kung saan pupunta. Nag-decide ang Japanese coach na sa apartment na lang niya magstay ang mga athlete at sa gym na lang si Coach Mone matutulog. After this, permanently na binalik si Kaloy ng Japanese coach niya sa Philippines dahil dinedisregard na ni Kaloy ang rules nila ng coach. We can't deny ang restrict rules ng coach niya for the goals. With this, defensive pa si Chloe kahit hindi naman dapat kasi hindi for personal use ang mentioned apartment. July to August 2023, nagplan na si Kaloy na kunin ang mga gamit niya sa mother niya, including mga banks, necessities. Nakialam dito ang pamilya ni Chloe kung saan gumawa pa sila ng GC para i-bully at i-confront ang mother at ate ni Kaloy. Kabilang dan sa hinihingi at pinalalabas ng pamilya ni Chloe ay mga pera ni Kaloy na sinasabi nilang ninakaw daw ng nanay ni Kaloy. August 2023, nag-post si Chloe na magnanakaw ang mother ni Kaloy. Bukod pa dito, nagko-comment din si Kaloy na nag-agree siya sa mga shady post ni Chloe para sa mother niya. And dito na-trigger ang anger ng family dahil hindi totoo ang mga sinasabi ni Chloe. Dahil matagal din na nahimik ang mother ni Kaloy sa mga shades galing kay Chloe through FB post. If mabuti kang manugang, hindi ka makikisali sa problema ng partner mo at ng nanay niya. Yung personal problem with the mother should not be attached to any conflicts associated with the problems of your partner with her mother. That's why we can't blame the mom, she got the points. Chloe is not supportive girlfriend, she is a manipulative one. Dahil sa mga post ni Chloe, nagpunta ng training center sa Intramuros ang mother ni Kaloy para i-confront si Kaloy and i-report sa office ng Gap about sa pagbibintang na magnanakaw siya. Since related ang Gap sa money transactions ni Kaloy dahil sila ang handler, nag-start na sila mag-away dito. Nagsigawan sila sa office ng Gap. Sinigawan ni Kaloy ang mama niya na magnanakaw at sinungaling na nagpunta pa daw si Angelica sa Pasig para paghiwalayin sila kahit hindi totoo. Starting that day, dinisown na ni Angelica si Kaloy dahil sobra siyang nasaktan. Sleepless nights was there. Closed and covered by authorities of Gymnastics Association of the Philippines, GAP. Lahat ng issues after all, para hindi maapektuhan ang journey ni Kaloy sa Olympics. Now, August 2024, after manalo ni Kaloy ng gold, may kumalat na issue na dinusown ni Angelica si Kaloy nang dahil sa nalaman ni Kaloy na ninakaw daw ni Angelica ang pera niya. That statement ay false and misleading.
Ang pera ni Kaloy ay ginamit lahat sa mga needs ni Kaloy. Katulad ng mga insurance, nagpaayos din sila ng bahay para kapag uuwi ng bahay si Kaloy ay may maayos itong matutuluyan. If makikita mo sa bahay nila sa Cavite, full pictures niya ang nakadikit sa wall, maging ang mga decors. Hindi totoong hindi sinusuportahan si Kaloy ng kanyang family. Hindi mayaman ang family ni Kaloy kaya walang pera para makapunta sa Paris o sa kahit ibang bansa na pinaglalaban niya. Kaya lang si Chloe nasa Paris dahil ino-urge ni Chloe si Kaloy na pakiusapan si Miss Cynthia Carion na i-fund ang transportation at accommodation expenses ni Chloe every time na may competition siya. Habang ang tatay niya, fully support sa kanya ay hindi man lang niya mahingian ng travel expenses para mapanood siya. Facts about Chloe and her family. Hindi totoong supportive ang family ni Chloe kay Kaloy. Ang mother at father ni Chloe ay hindi okay before 2023. Pinag-ayos lang sila ni Kaloy habang si Kaloy ay broke with his family. If Kaloy as one, fix their family. Kung tinutulungan nila si Kaloy, bakit di nila tulungan makipag-ayos sa family niya? Instead na i-urge pa ito na magalit sa family niya. It's because intention nila masolo ang prosperity ni Kaloy. Come to think of it, na kayo si Kaloy na galit sa family, na walang communication sa real family nyo, na pinaniniwalaan nyong masama dahil sa paninira ng ibang tao sa kanila. Tinake advantage ng pamilya ni Chloe ang problem ni Kaloy at ng kanyang mama. Minanipulate ng family ni Chloe si Kaloy kasi alam nila na big star si Kaloy for their own personal benefits. Kahit pa sabihin, maganda ang profession ng parents ni Chloe, they are still user. Again, fame and money. Chloe's beneficial intention towards Kaloy persuades her family to do the same. Ngayon, may kumakalat na video na very supportive ang family ni Chloe kay Kaloy. It's easy to jump and be OA. Facts about Kaloy. Siya ang personal nag-cut ng relationship niya with his family. Ginagawa siyang alalay ni Chloe. Pinabuhat ba naman ng lahat ng baggage sa kanya noong nagpunta sila sa Uzbekistan for competition? As niya teammates sila. Personally siyang sinigawan ng mama niya na magnanakaw sa harap ng mama niya at sa harap ng maraming tao. He is too young and introvert for their relationship kaya mabilis ma-manipulate ng family ni Chloe. We can't blame him too. He is too young nang maghiwalay siya sa family for training sa Japan. With this, he lacks parental guidance as he grows with his changes. Facts about Angelica. Naging overprotective siya hanggang sa nakaapekto na ito sa relationship niya sa anak niya. She is not living a lavish life. Hindi niya ninakaw ang pera ni Kaloy. Refer to the news. You can't blame her. She disowned Kaloy after siyang sigawan ni Kaloy na magnanakaw at sinungaling. Kaloy is very valuable for her. That is why, bilang ina, sobrang sakit sa kanya na makita ang anak niya na inaalagaan niya at pinalaki na may gentle attitude and now ia-attack siya. Wildly at sisigawan siyang magnanakaw at sinungaling. She is outrageous in supporting her kids, especially Kaloy, before the issue. Facts from Coach Mune. He is willing to accept Kaloy again if he wants to come back. And Kaloy said na babalik lang siya basta si Kaloy ang masusunod. Money is not the problem. Kaloy and his family are the protagonist here. They are the victim of an independent, problematic girl with her complicated family. Chloe and her family are bad influence for Kaloy, quoted in the kindest way. Nadala ni Chloe ang personal problem niya with her family sa relationship nila ni Kaloy, kaya nabago ang perspective ni Kaloy sa family niya. Kaloy is an introvert and easy to be manipulated.